Ka-express mula sa araw na unang tumapak si Kai Sotto sa Japan B-League, ramdam na agad ang kakaibang atensyon at suporta na ibinuhos ng mga fans sa kanya. Hindi lamang siya tinanggap bilang import na manlalaro, kundi bilang isang bagong simbolo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng basketball. Ang 7-3 Pinoy Center ay naging crowd favorite sa Hiroshima Dragonflies at kalaunan ay nagdala rin ng malaking hype na lumipat siya sa Koshigaya office. Ang mga Japanese fans ay kilala sa kanilang passionate at loyal na suporta sa kanilang mga koponan, pero iba ang naging pagtanggap nila kay Kai. Kada laro makikita ang mga placard, banners at sigaw na Kai mula sa stands. May mga pagkakataon na kahit nasa bench si Kai, sumisigaw pa rin ang mga fans para sa kanya. Hindi lang ang mga fans ang humanga sa kanya, kundi pati mga teammates at coaches. Sa Hiroshima, madalas i-highlight ng coaching staff ang maturity at professionalism ni Kai sa kabila ng kanyang murang edad. Sa Koshigaya Alphas naman, naging mas agresibo at kumpiyansa siya sa kanyang role, kung saan kitang-kita ang kanyang growth bilang player mula sa pagiging isang promising youngster tungo sa pagiging isang tunay na leader sa loob ng court. Sa bawat laro, makikita ang pag-improve ni Kai, double-doubles, mga crucial blocks at moments na siya mismo ang nagdikta ng momentum para sa kanyang team. Ang kanyang disiplina at trabaho sa training ay labis na hinangaan ng mga Japanese na nakasanayan ang pagiging system-oriented sa sports. At higit pa sa stats at highlights, ang naging impact ni Kai sa kanyang journey sa Japan B-League ay patunay kung paano kayang magtagumpay ng isang Pinoy sa ibang bansa, hindi lamang dahil sa talento, kundi dahil sa respeto at tiwala na ibinibigay at naibabalik niya sa kanyang mga fans at teammates. Sa mga mata ng mga Japanese, si Kai ay hindi lang player, kundi simbolo ng global basketball connection. At ang tanong ngayon, kung ganito kalaki ang suporta at pagyakap kay Kai sa Japan, magiging sapat ba ito para masundan niya ang pangarap na makapasok sa NBA? Mula sa unang araw na lumapag si Kai sa Japan B-League, ramdam na agad ang ingay at suporta mula sa mga fans ng Hiroshima Dragonflies at Koshigaya Alphas, hindi lamang dahil sa kanyang taas at galing bilang center, kundi dahil na rin sa kanyang kakaibang kwento bilang isang batang Pinoy na tumatagos sa international basketball scene. Sa bansang kilala sa disiplina at respeto, kapansin-pansin kung paano siya mainit na tinanggap ng mga Japanese fans mula sa pagbili ng mga Kai Sotto jerseys hanggang sa pagtipon ng mga bata at pamilya na bitbit ang kanyang pangalan sa kanilang banners. Para bang makita nila sa kanya ang bagong inspiration hindi lang sa laro kundi pati sa cultural exchange na dala ng kanyang presensya. Sa kanyang mga unang laro sa Hiroshima, mabilis na nakuha ni Kai ang loob ng mga teammates. Sa kabila ng language barrier, nakapagpakita siya sa pamamagitan ng kanyang hustle plays, rebounds at clutch block na siya ay isang maasahang teammate. Maraming beses na ipinakita ng kanyang mga kasamahan sa Dragonflies ang kanyang tiwala, ipinasa ang bola sa crucial possessions at pinapakita ang respeto sa kanyang dedikasyon sa training. Para sa mga coaches naman, naging challenge ang pagsasama ng isang 7-3 player na may ibang playing style. Pero dito lumabas ang kanyang adaptability. Marunong si Kai makisabay sa fast-paced system ng Japan B-League at unti-unti niyang nahulma ang kanyang laro para sa mas team-oriented approach. Isa sa pinakamalakas na epekto ni Kai sa Japan ay hindi lang nakabase sa court kundi sa off-court din. Kilala ang mga Japanese fans sa pagiging loyal at organized at hindi na iba rito si Kai. Lumalapit siya sa mga fans, naglalaan ng oras para mag-sign ng autographs at laging mangiti para sa mga bata. Ang simpleng gestures na ito ay nagpatibay ng kanyang image, hindi lamang bilang isang import kundi bilang isang adopted son ng Japan basketball community. At bukod pa dito, naging malaking ambag din si Kai sa pagpapalapit ng kultura ng Pilipinas at Japan. Sa bawat laro, may mga Pinoy fans na dumadayo para makita siya at dito nagkakaroon ng natural na culture exchange. Japanese fans natuto tungkol sa Pinoy pride at Pinoy fans naman ay na-expose sa Japanese basketball culture. Sa ganitong paraan, nagiging tulay si Kai para ipakita na ang sports ay higit pa sa laban, ito ay koneksyon ng mga tao at kultura. Well, sa kabuuan, ang impact ni Kai sa Japan B-League ay hindi lamang sa mga puntos, rebounds o blocks. Ang mas malaking kwento ay kung paano siya tinanggap ng isang bansa na hindi kanya at kung paano niya ito tinanggap pabalik. Siya ay naging simbolo ng respeto, growth at sportsmanship na siguradong mag-iiwan ng marka
kahit lumipat man siya sa ibang liga sa hinaharap. Pagdating ni Kai sa Japan B-League, hindi lang mga fans ang nagulat, kundi pati na rin ang kanyang mga teammates at coaches. Kilala ang Japanese basketball culture sa pagiging disiplinado, organisado at team-first mentality, eksaktong environment na kailangan ng isang batang bigman na katulad ni Kai. Sa Hiroshima Dragonflies, una siyang tinanggap bilang project player, pero mabilis na napatunayan ni Kai na kaya niyang mag-adapt. Isa sa mga bagay na pumukaw sa atensyon ng kanyang mga coaches ay ang kanyang work ethic. Sanay ang Japanese players sa sobrang bilis at fluid ball movement, at dito natuto si Kai na maging mas mobile sa kanyang 7-3 frame. Madalas na ikwento ng kanyang mga coaches na kahit matapos ang practice, nagstay pa si Kai para mag-shooting, mag-footwork drills at maging sa feedback ng mga veteran teammates. Ito ang naging dahilan kung bakit mabilis siyang nag-improve sa spacing, pick and roll execution at rim protection. Sa kanyang mga teammates naman, naging inspirasyon siya dahil dala niya ang Pinoy fighting spirit. Maraming Japanese players ang humanga sa pagiging humble at approachable niya. Sa kabila ng kanyang height at celebrity status, lagi siyang nakikibanding, kaya't hindi katakatakang unti-unti siyang naging fan favorite at locker room favorite. Bukod pa rito, natutunan din ni Kai ang Japanese respect culture. Sa Japan, mataas ang value ng teamwork at respeto sa bawat miyembro ng team. Hindi uso ang individualism dito, kaya ang mga imports tulad niya ay kailangang mag-blend in, hindi mag-dominate lang. Kaya naging malaking learning curve para kay Kai na hindi lang umasa sa kanyang natural height advantage, kundi ipakita ang willingness to sacrifice para sa ikabubuti ng buong team. Sa kabuuan, nagkaroon si Kai ng mas malalim na character development mula sa pagiging prospect lang sa NBA Dreams. Naging mas mature at versatile player siya dahil sa experience sa Japan. Hindi lang siya tinulungan ng mga teammates at coaches, kundi mas lalong nahubog ang kanyang professionalism. Kaya masasabi na kung hindi dahil sa Japan B-League journey niya, hindi rin magiging handa si Kai sa mas mataas na level ng basketball. Sa Japan, natuto siyang magtiwala sa sistema, magpakumbaba, at sabay na umangat bilang leader at inspirasyon ng mga fans. Well, sa huli, ang naging paglalakbay ni Kai sa Japan B-League ay hindi lamang tungkol sa basketball, kundi tungkol din sa pagbuo ng respeto at koneksyon. Mula sa araw na siya ay lumapag sa Hiroshima, ramdam na agad ang init at suporta mula sa mga fans. Bawat laro ay may kasamang sigawan, banners na may kanyang pangalan, at kahit mga simpleng bow at palakpak mula sa mga Japanese, lahat ito ay patunay ng kanilang pagtanggap kay Kai. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.